Humiling ang lolo ni Honor na gawa niya ng paraan na matuloy ang kanyang kasal. Bago man lang daw sana ito maglaho sa mundo, ay makampante daw ito na nagtapos na ang sumpa sa kanilang pamilya na ito mismo ang pinanggalingan. Kaya lang, nagkataon naman na walang katinuan ang nakatapat niyang babae. Naglaho ito bagong araw ng kanilang kasal. Mabuti na lamang at maswerte pa rin siya, kahit naturingan din siyang playboy katulad ng lolo niya. May kakambal kasi ang runaway bride niya, at ang babaeng yun ang magiging proxy bride niya. Kamukhang kamukha niya si Lavinia. Sa paghahanap ng inuupahan natin na private investigator kay Lavinia, ay siya tuloy ang nahanap. Hindi kumibo si Honor. Mataman lamang siyang nakatitig sa cellphone na iniabot sa kanya ni Emma. Ang nasa screen nga nun sa kasalukuyan ay ang mukhang iyon ng isang babaeng kawangis ng fiancé niyang si Lavinia. Magkapatid sila, komento niya. Kibit lang ng mabalikat ang tugon ng kausap niya. Kaya magkapatid sila, kambal or what? Ang mahalaga ay hindi na maa-out ang kasal mo. Dahil may kapalit na ang runaway mong fiancé. Tama si Emma. Talagang maaasahan ng babae. Ito kasi ang pinag-asikaso niya ng mga bagay na yun dahil nitong mga nakaraan ay nagligalig ang negosyo niya. Kababata niya ito. Family friends ang kani-kanilang pamilya. Naging malapit na rin silang magkaibigan hanggang sa tumanda na nga sila. Tama ka, matatapos na ang kalokohan na kasabihan. Pagak na natawa si Emma. Pero kung titignan mo, ay hindi naman yata siya kalokohan. Bakit nga ba nilalayasan kayo ng mga bride niyo? Sumimangot siya. Nagkataon lang na ang binigay sa akin na fiancé ay si Lavinia. Alam naman natin na walang katinuan ng paan ng babaeng yun. Sa tingin mo, nasaan siya? Nilingon niya ang kausap. Maybe nasa US, Paris. Doon naman ang mga paborito niyang pasyalan. Ang fiancé niya na si Lavinia ay isa rin sa kababata nila. Kaya nga ba hindi na siya nagulat sa biglaan na pag-alis nito? Kilala niya ang babae. Kung ayaw niya sa arranged marriage nila, mas lalo na ito. Hay, sana all. Siya naman ang natawa. Hayaan mo na siya. After all, baka alam niyang mangyayari to. Kung sa bagay, kilala ka ni Lavinia. Alam niyang sobrang yabang mo at ma-pride, kaya hindi ka papayag na hindi matuloy ang kasal mo. Ngisi lamang ang itinugon niya kay Emma. Hindi na niya kailangan na magsalita. Kikilos na lamang siya. Hindi maaaring hindi matuloy ang kanyang kasal. Hindi maaaring sumama na naman ang loob ng lolo niya at sasabihin na naman sa kanyang hindi na yata talaga maikakasal ang mga lalaki sa pamilya nito. Dahil sa pagiging playboy nito noong araw. Mabuti na lamang talaga. At sa akin na tapat ang may opsyon. Salamat pa rin sa larong sinimulan mo, Lavinia. Tatapusin ko ito kahit anong mangyari. Katulad naman sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos, sa tuwing naroon na si Lavinia sa spot na iyon, ay sandali siyang nagpapahinga. Pinarada niya sa gilid ang daan ng karito na tulak-tulak niya. Tapos ay kumuha na siya ng maiinom na soft drinks na naroon din sa kanyang cart. Sarili niyang paninda iyon. Inuuwi niya ang payak na kariton pagkatapos niyang magtinda. Sidewalk vendor siya na nakapwesto sa may overpass na malapit lang sa tinitirahan niyang squatter. Sa pagkakaupo niya sa gutter ng kalsada habang umiinom siya ng soft drink, ay hindi na naman niya maiwasan na mahihalan tulad sa isang gasgas na istorya ang buhay niya. Maganda siya kahit tindera lang. Mahirap lang siya pero may angking ganda siyang nababagay sa pangalan niyang Lavinia. Lovie for short. At dahil maganda siya, gumaganda din ang pakiramdam niya sa isiping yun. Kahit na nitong mga nakaraan, ay tila may kakaiba siyang nadarama sa tuwing uuwi na siya tulak-tulak ang kanyang paninda. Pabili nga ng coke mismo. Untag sa kanya ng kung sino. Ang unang nakita ni Lavinia ay ang suot na sapatos ng lalaking tumayo sa harapan niya. Panlalaki ang paa, binti, may malademonyong ngisi.
Wala namang tindahan dito, sir. Tinda mo tong nasa kariton, di ba? Bakit wala? Maski ditong pagkakaawat si sinasambit niya. Napatayo ang dalaga. Nakita niya na rin kasi na hindi nag-iisa ang lalaki. 4 na lalaki na ang ngayon ay nasa harapan niya at kapwa mga nakasuot ng itim na animoy mga goons sa pelikula. Teka, sino ba kayo? Kandaotal na tanong ni Lubinia sa mga ito. Nagsimula siyang dunggulin ng kaba nang harangin siya at palibutan ng mga lalaki. Nasa forma ng mga to na hindi gagawa ang mga to ng tama. Huwag ka nang magtanong, miss. Sumama ka na lang sa amin ng maayos. Tugon sa kanya ng lalaking nakapwesto sa tapat niya. Hindi mahirap hulaan na leader ito ng 4. Nagpalingalinga siya upang humanap ng saklolo. Pero ganoon na lamang ang panlalambot niya. Nang mapagtanto niyang may kalayuan pa talaga siya sa isa sa mga nakahilerang iskinitas sa kali na yun, kung saan siya nakatira. At nasa alanganin na lugar siya hinarang ng 4 na mga maskuladong lalaki. Madilim pa nga sa bahaging iyon. Talaga yatang inabangan siya ng mga ito. Iwanan mo ng kariton na yan dito para hindi ka na masaktan. Wika ng lalaking kalbo naman sa kanya. Kahit kinakain na ng sistema ng takot, ay agad na pinagana ng dalagang utak niya. Tsaka na niya iisipin kung sino ang 4 na mga lalaki at anong pakay ng mga to sa kanya. Mas mahalaga na matakasan niya ang mga to kahit wala namang naghihintay sa pag-uwi niya ng bahay. Dahil mag-isa na siyang nabubuhay magmula nang mamatay ang nanay-nanayan niya. 2 taon na ang nakakalipas. Bakit naman ako sasama sa inyo? Pagkasambit niya nun, ay lakas loob niyang hinagis ang boteng hawak niya. Gumawa iyon ng ingay. Nagsilayo ang mga lalaki dahil sa bubog na nilikha nun. Sinabayan niya naman ng yuko ang pagkagulat ng mga to at lumusot siya sa braso ng isa sa mga lalaki. Nagkasya naman siya at nakalusot dun, tsaka siya tumakbo ng mabilis. Bilisan mo pang takbo, Lobby, aniya sa sarili. Walang lingon-likod siyang tumakbo kahit hindi niya sigurado kung makakatakas ba siya sa mga hindi niya kilalang kalalakihan. Diyos ko, sana hindi nila ako maabutan. Piping dasal niya sa isipan. Kabisado niya ang lugar na yun, kahit may kadiliman na ng mga oras na yun. Ngunit sa lakas ng kabog ng dibdib niya, ay tila nangihina na ang utak niya sa pag-iisip kung saan nga babanda ang pilahan ng mga tricycle dun upang makahingi siya ng saklolo. Makarating lamang siya kahit sa pilahan ng mga yun, ay siguradong makakaligtas na siya sa nakaambang kapahamakan. Wala sa loob na nilingon niya ang pinanggalingan. At ganoon na lang ang pamimilog ng mga mata niya. Ang mga lalaking nakasuot ng itim kasi, mukhang walang planong tigilan siya at ayun, mga nakasunod pa rin sa kanya. Mas binilisan pa ni Lobby ang pagtakbo. Huminto lang siya nang hinihingal na at nagkikiskisan ang mga ngipin niya. Naalala kasi niyang kakabuelta lang niya sa Bombay. Iniwan niya ang paninda niya ng ganun na lang. Ay, hiyaw niya. Kung mamalasin nga naman kasi, kung kailan may humahablos sa kanya, ay ngayon pa siya nadapa. Kaagad niyang naramdaman ang kirot sa nasugatan niyang tuhod. Pero wala siyang panahon para bigyang pansin yun ngayon. Kandang iwiman sa nadamang kirot, kaagad siyang bumangon. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinondisyonan niya ang sarili sa mas mabilis pa sanang pagtakbo. Pero para lang masubsob siya sa kung saan. Sa kung sino pala. Matigas na dibdib kasi ang nabungaran niya. Nang magangat pa siya ng tingin, ay gwapong mukha ng isang lalaking may mapanga na mukha ang nakagisna ng paningin niya. Namilog ang mga mata niya, tsaka siya unti-unting malapad ng umiti. Ang lalaking gwapo na yata ang pinadala ng langit na magliligtas sa kanya. Mister, tulungan mo ko. Hinahabol po ako ng mga taong yun. Hinging saklolo ni Lubinia sa lalaki. Hindi ko sila makakilala. Iyon nga lang, dahil nga maganda siya, mukhang type pa yata siya ng gwapong lalaki. Dahil gaya sa mga napapanood niya sa pelikula, ay basta na lamang siyang tinakpan nito ng panyo sa kanyang ilong. Nasisiguro niyang may laso ng panyo na yun. Nahilo na kasi siya at ilang saglit lamang ay tuluyan nang nawalan ng malay. Nakakaramdam pa ng hilo si Lubinia nang magmulat siya ng mga mata. Sa nanlalabong paningin ay kaagad siyang napabalikwas.
Naalala kasi niyang nawalan siya ng malay matapos nalasunin siya ng hindi kilalang lalaki. Nang maayos siyang makaupo, ay kinapa niya ang sariling katawan. Okay pa ba ako? Diyos ko, ano bang nangyari sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Nakadamit pa rin naman siya. Walang gaanong nagbago sa itsura niya mula nang maganap sa kanya ang hindi niya mapaniwalaan na pagkalason. Dahil sino ba naman ang matinong magkakainteres sa paninda niya na ang puhunan na tukay ay galing pa sa Bombay? Pucha, nasan ba ako? Hysterical niyang bulalas. Mas naguluhan pa siya sa napasukan ng sitwasyon. Nang mapagtanto niyang napakaganda ng bahay na kinaroroonan niya. Magarbo, maganda ang paligid at may chandelier pa. Daig pa niyang nasa mamahali na hotel. Sinubukan pa niyang testingin ang kama na kanina ay hindi niya nabigyan ng pansin. Bukod sa malaki, ay napakalambot nun. Pero teka, hindi porke maganda sa mga mata niyang nakikita niya sa mga oras na yun, ay ganoon na lamang niya kakalimutan ang gwapong lalaki at ang tila mga tauhan nito na basta na lamang siyang hinarang at dinala roon. Bakit? Anong meron? Wala naman siyang natatandaan na atraso upang gawin sa kanya yun ng kung sino. Alam niyang maganda siya at maraming nagkaka-interes sa kanya noon pa man. Pero sapat ba yun para maganap ang pangdurukot na yun sa kanya? Malinaw pa niyang naaalala ang gwapong mukha ng lalaking yun. Imposible naman na mawala ng love life ang ganong kagwapo. Upang mapagdiskitahan siya. Maigi at gising ka na. Otomatiko ang pagsasalubong ng kilay ni Lobinia nang istorbohin siya nung kung sinong yun. Ikaw? Ikaw ang lalaking yun. Bulalis niya nang makilala niya ang lalaking nakasalubong niya habang mabilis siyang tumatakbo. Ito na nga mismo ang gwapong lalaki na basta na lamang siyang pinatulog gamit ang laso na hawak nitong panyo. Ako nga, mahigit 2 oras kang nakatulog, gayong ang laso na pinalanghap ko sa'yo ay 10 minuto lang ang maximum knockout. Ang kapal naman ng mukha mo. Kaagad na dinampot ni Lobinia ang unang bagay na nahawakan niya sa bedside table. Yan pa talagang bubungad mo sa akin matapos mo kung dukutin ng walang kaabog-abog ha? Kastigo niya sa lalaki. Ang kapal mo. Ang litanya niya ay bigla namang naudlot. Hindi kasi mahugot ang anumang bagay na nadampot niya sa bedside table nang hindi to nililingon. Teka, ano ba to? Tumawa ang gwapong lalaki. Sa inis niya pinanlisikan niya ito ng mga mata. Nang lingunin to ni Lobinia, ay nakalapit na pala to sa kanya. Hindi mo talaga maaalis ang base na yan. Wika ng lalaki. Ito na mismo ang nagtanggal ng kanyang palad na nakahawak sa may base. Nakadikit yan. Anito pa sa kanya. Lahat ng makikita mong base na mamahalin sa bahay na to ay nakadikit. Lahat kasi yan ay mahal. Hindi ko kayang sibakay ng mga bay ng dahil lang sa base. Kaya naman pinasadya kong idikit ang mga yan. Ang lolo ko kasi na si Don Honrado Honorio ay hindi nagdadalawang isip na magsibak kapag nabasag nila ang mga yan. Mas naningkit ang mga mata ni Lobinia sa tinura nito. Ang yaman-yaman mo naman pala at isa kang Honorio. Bakit ang hayop mong dukutin ng munting surot lang para sa'yo? Napakaraming babae na mas maganda pa sa akin sa mundo mo. Muling kastigo niya sa apo pala ng bilyonaryong Honorio. Kilala niya ang mga Honorio dahil panalitaw ng yaman ng mga to sa TV. Palibhasa ay politiko ang lolo ng lalaking kaharap niya. Hindi man niya mapaniwalaan ang sinasabi o ang kinalalagyan ng kasalukuyang sitwasyon. Hindi din maikakailang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Natatandaan niya na ang mansyon kung nasaan sila ngayon ay minsan nang naipalabas sa TV. Kaya yun pamilyar sa mga mata niya. Ano? Bukod sa maganda ako, ano pa bang dahilan mo kung bakit mo ako dinukot? Maaskid niyang asik sa lalaki. Pagak na tumawang lalaki at nag-cross arms. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na ako nga pala si Honor Honorio. Yes, dinukot nga kita. And yes, katulad ng sinasabi mo ay maganda ka nga. Napipilan si Lobinia. Nagulat siya sa kung anong pumitik sa bandang sikmura niya yata. Nang manggaling sa kaharap niyang lalaki, ang salitang maganda siya. Bakit mo nga ako dinukot ha? Ano bang atraso ko sa'yo? Kanda piyok niyang tanong ulit dito.
Ang pagkapiyok niya ay napalitan ng pagkatigalgal. Umurong maging ang dila ng talaga. Paano ay yumuko at dinuldol ni Honor ang sarili nitong mukha sa kanyang mukha. You know, may mga bagay o pangyayari na hindi patas. Katulad na lamang ng nagaganap sa'yo ngayon. Wala ka namang atraso sa akin, pero heto ka. Nadukot ka ng walang laban. Makahulugan na saan nito. Hinawakan siya nito sa kanyang baba. Kaagad namang tinabig yun ng dalaga. Sa nanlilisik na mga mata ay tinugon niya ito. Baliw ka ba? Mandudukot ka na lang na ang dahilan mo ay dahil hindi patas ang mundo. Sirabang ulo mo. Anong kinalaman ng hindi pagkapatas ng mundo sa pandurukot mo sa akin? Ide-demanda kita. Ano bang pwede niyang sabihin dito? Tsaka bakit sa dami naman yata ng mandurukot? Ay bakit ganito naman to kagandang lalaki? Hindi nga yata talaga patas ang mundo. Imbis din kasi na ang mahirap ang dumukot sa mayaman na tulad nito, ay siya pang mahirap ang dinukot ng mayaman. Ang gulo nga naman ng mundo. Nagkataon man o pinagkataon, simple lang naman ang dahilan kaya ka narito. Sa ayaw mo man at sa hindi, ikaw ang aayos ng kasal ko, Lubinia. Teka, kilala mo ko? Gulat na ani ni Lubinia. Mas inintindi niya pa talaga ang pagsasabi ng lalaki sa pangalan niya kesa sa sinabi nitong pag-ayos niya sa kasal nito. Naupo si Honor sa sulok ng kama. Sa ganoong view ay malaya niya itong napagmasdan at aaminin niyang ilang minuto na lang kung magpapatuloy siyang tititigan ng lalaking to, ay baka makalimutan niyang dapat niya itong ituring na kaaway. Of course, Lubinia. Kilalang kilala kita. First of all, hindi kita dudukutin kung hindi. Ani ni Honor. Marahas siyang lumunok ng sariling laway. Honor, sa tingin ko ay nagkakamali ka ng taong dinukot. Wala akong natatandaan na atraso sa kahit sino. Ang paninda ko ay inutang ko lang yun sa Bombay. Paano ako makakabalik sa pagtitinda kung gano'n ang puhunan ko ay? Naudlot na ang sinasabi niya dahil sa malakas na pagtawa ni Honor. Humahalakhak ang lalaki. Tuwang-tuwa, masayang masaya. Kailangan mong magpahinga para sa malaking event na mangyayari sa buhay natin pareho bukas. Kung iniisip mo ay ang Bombay mo, kaya kong bayarin yun. Kaya ko rin siyang mapatalisik dito sa sariling bansa natin kung guguluhin ka niya. Hayon na naman ang kakatuwang pagpitik ng kung ano sa sikmura ni Lubinia. Tumayo na si Honor, naglakad at huminto sa tapat niya. Nang maraang haplusin nito ang pisngi niya, ay tila umakyat ang insektong yun sa kanyang lalamunan. Magpahinga ka. May mga damit ka dyan sa closet. Maaga ang kasal natin bukas. Marami pang araw para sa mga katanungan. Ang mahalaga naman ay narito ka na. Magkakilala na tayong dalawa. At mas importante sa lahat, na maiparating ko sa iyo na habang nasa poder kita ay safe ka. Yun lang yun? Oo, yun nga lang yun. Lumayas na kasi ang lalaki. Lumayas ito nang hindi malang siya nakapagsalita ulit o nakakilos man lang sa kanyang kinatatayuan. Kinabukasan, ginising si Lubinia ng isa sa mga maidang mansyon. Sinabi nito sa kanya na maligo na siya. Agad naman niya iyong sinunod. May pakiramdam kasi siyang kahit na nagkakilala na sila ng boss itong si Honor at kahit na gustuhin man niyang magtigas-tigasan ng kanyang ulo ay hindi naman uubra. Nang matapos siyang maligo, ay inanunsyo ng maid na maghintay siya ng hanggang 10:00. May paparoon daw na babae upang ayusan siya. Tumango lang siya. Hindi na siya nagtanong. Malakas din naman ang pakiramdam niyang hindi sasagot ang maid sa mga tanong niya. Nagbisi-bisihan ang mga to sa pagbabacuum sa loob ng kwartong inuukupan niya pagkatapos na iabot sa kanya ang puting kamison. Iyon ang tawag sa ganoong house dress. Matagal na rin nang huli siyang makakita noon. Hi! Hindi rin naman nagtagal ay napagbuksan na niya ng pinto ang babaeng tinutukoy ng maid. Nasa itsura ng babae na ito na nga ang mag-aayos sa kanya. Maganda kasi ito. May bitbit na bag na tila ang laman ay mga pangkolorete. Nang sumunod na papasukin ng babaeng napagbuksan niya ng pinto, ang mga asista nitong may bitbit na trahe de boda, naunawaan na niya kung bakit kamison ang hinain sa kanya ng mga maid kanina na may susuot. Nakakagulat, ngunit ngayon din pala mismo ang kasal na sinasabi ni Honor. Nagulat ka ba nang makita mo ang trahe de boda? Tanong sa kanya ng babaeng nagpakilala sa kanyang Emma. Kinausap siya nito sa harap ng salamin.
Sinimulan na kasi siya nitong ayusan. Hindi ko maintindihan. Kung hindi pa ako nakita o kung hindi ko pa nakita ang trahe de boda ay pag-amin niya. Sadyang biniti ni Lavinia ang sinasabi dahil hindi niya alam kung safe bang magsalita siya o magtanong sa babae. Nangitian siya ni Emma. Lumakas ang udyok ng kung ano sa kanya na nagsasabing okay naman to, na mapagkakatiwalaan niya to. Maguguluhan ka talaga, Lavinia. Sa pagkakataon na iyon ay hindi na nagulat si Lavinia na kilala din siya ng babae. Malamang na chismis na siya ng boss nito rito. Hindi naman siya aayusan ni Emma ngayon kung hindi yata. Gaano mo na ba katagal nakakilala ang lalaking yun? Hindi na napigilan na tanong ni Lavinia. Iyon ang tinanong niya dahil yun ang utos ng utak niyang itanong sa babaeng kaharap. May kakaiba kasi sa mga mata ni Emma. Babae rin siya. Dama niya. Alam niya. Kung manhid si Honor, may tinatawag yata talagang kutob ang mga babae na tanging kapwa babae lamang ang nakakaunawa at nakakadama. Pagak na tumawa si Emma. Sobrang tagal na. Mga bata pa lamang kami. Alam mo bang inis nga yan sa paru-parong nakaipit sa buko noon? Kasing edad pala kita. Manghang bulalas niya. Nang sabay silang matawa. Alam na kaagad ni Lavinia na makakasundo niya si Emma. Gayunpaman, hindi pa rin niya makapang kagustuhan na manghingi ng saklolo rito. Malakas ang pakiramdam niya na lahat naman ng taong nag-asiste sa kanya mula pa kahapon na napunta siya roon ay yun ang loyal kay Honor. May something sa lalaki na susunod ang kahit sino. Kasama na siya. Kung ano yun, hindi niya pa maipaliwanag. Basta ang alam lang niya, walang boses na tama sa lugar na iyon, kundi ang kay Honor lamang. Nagulat din ako nang makita akong mukha mo, Lavinia. Ani Emma nang matapos sila sa masaganang pagtawa. Hindi ko maunawaan, Emma. Ang sabi lang ni Honor, narito ako upang ayusin ang kasal niya. Hanggang dun lang ang kanyang sinabi. Sumimangot ang babae. Sinabi rin ba niya sa'yo na kaya niyang bayaran ng paninda mong basta mo nilang iniwan dahil sa kalokohan niya? Ganun na siya talaga kayabang. Ikaw, nasabi mo ba sa kanyang feelings mo? Tanong niya. Oo na. Alam ni Lavinia na nakikialam na siya pero uulitin niya. Babae din siya. At napakalaki ng ambag niya sa hinanakit na nararamdaman ni Emma sa mga sandaling yun. Manhid ang lalaking yun. Hayaan mo siya. Mas nakasimangot na sabi ni Emma. Hinarap niya ang babae. Hinawakan niyang palad nito. Patawad at kinakailangan mong masaktan ng dahil sa akin. Nasasaktan ka ngayon dahil matutuloy ang kasal niya. Lavinia, may aaminin ako. Alam mo bang ako ang nagturo sa kanya ng mukha mong yan? Natigilan si Lavinia. Yun ang topic na sadyang kanina pa ay hindi nila matuloy ng babae na mapag-usapan. Ang mukha niya, ang magandang mukha niya palang yun, ay matagal na rin niyang alam na may katulad. Bumuntong hininga siya. Marami nang nagsabi sa akin na may kamukha ako. Ang kinagisnan kong ina ay sinabi rin sa akin na meron daw akong kakambal. Na kung mahanap ko siya, ay inadya yun ang tadhana. Kung hindi ay hindi. Pag-amin ni Lavinia. Malas lang at hindi mo siya makikita. Mukhang hinahanap mo pa naman siya. Tumango siya. Hindi sa totoong kahulugan. Nagpapatuloy naman kasi ang buhay namin kahit hindi kami nagtatagpo pa. Ang sa akin lang, kung pagtatagpuin pa kami ay sige. Kung hindi, edi hindi. Naisip ko nga na kung ito ang paraan para mailigtas ko siya mula sa atraso niya kay Honor. Ayos lang, kapatid ko naman siya. Oh, alam ni Lavinia na may kakambal siya. Ang kwento sa kanya ng nakagisna niyang ina, namatay daw sa panganganak ang tunay niyang nanay. Ang tatay naman daw niya ay basta na lamang daw nilapitan ang nanay Deli niya na noon ay nagtitinda sa sidewalk ng pampublikong ospital. Binenta daw siya. Hindi naman daw kaya ni Nay Deli na 2 kunin na bata, kaya isa lang ang nabili nito at siya nga yun. Well, napakabuti mo. Yun lang yata ang masasabi ko. Ani Emma. Dapat lang na maging mabuti ako. Kapatid ko ang dapat ay pakakasal kay Honor. Isa pa, hindi pa ako kilala ni Honor. Kung matigas ang ulo ng kakambal ko,
Sana'y asahan niyang mas lalo naman akong lumaki sa squatter, no? Pagak na tumawang kausap niya. Alam niya yan, nabanggit ko. Mainam kung ganun. Ano bang kasalanan nito? Pag-iisang dibdib ng mga mayayaman na tao kaya tinakasan ng kakambal ko. Naku, napakagasgas naman pala. Komento ni Lavinia. Wala ngang pagmamahal na namamagitan sa kanila. Tama ka. Tugon naman ni Emma sa kanya. Kaya tumakas siya. Umiling ang babae. Si Honor ang dapat na magsabi sa'yo ng tungkol dyan. Ang tanging masasabi ko lamang ay dinukot ka niya bilang kapalit ng kapatid mo dahil hindi maaaring masira ang kasal niya. At higit pa sa dahilan na arranged marriage to. At pagsanib ng mga yaman ng mga malalaking angkan. Ikaw ang aayos sa sumpa ng kanilang pamilya. Kumunot ang noo ng dalaga sa labis na pagtataka. Teka, anong sumpa? Dahil sa'yo ay mapuputol na ang sabi-sabi ng mga Honorio na ang mga lalaking Honorio ay tinatakasan lagi ng kani-kanilang bride. Madaling-madali ka naman yata. Heto't nakatrahe de boda na nga ako eh. Sigurado naman ikakasal na ako sa'yo. Hindi ko rin naman planong tumakas at isang bungkus yung mga tauhan mo. Tapos gusto mong sumakay tayo sa chopper na yan? Halos mapatid ang mga litid sa leeg na sigaw ni Lavinia. Ano man ang mangyari, hindi siya mapapasakay ni Honor sa chopper. Diyos ko, isipin niya palang nasasakay siya ron ay mamamatay na siya. Ano ba? Huwag ka nangang choosy dyan. Ani Honor, na inungusan siya. Anong hoy? Hindi ako choosy, no? Kahit sardinas nga ay inuulam ko. Pero ibang usapan yung mga ganyan na paandar. Napakayabang nito. Pinapakitaan mo pa ako ng ganyang sasakyan. Alam ko naman na mayaman ka. Singhal niya sa lalaki. Hindi makapaniwalang inungusan na naman siya ni Honor. Mayabang? Pinapakitaan? Bulalas nito. Oo. Akala mo naman hindi ko alam yung presyo ng ganyang sasakyan. Presyo? Pag-uulit na naman ng apo ng bilyonaryo. Oo nga, kaya pwede ba tigilan mo ko? Marami ka namang kotse ah. Sinabayan niya ng walk-out ang sinabi. Yun nga lang, nagkaisang mga tauhan ni Honor. Hinarangan kaagad ang nilalakaran niya. Imbit siyang napatili sa inis. You can skip here. Tsaka matraffic kaya itong sasakyan natin. Sa isang simbahan sa Tagaytay tayo papakasal. Para diretso na rin doon ang honeymoon natin. Simpleng saad ni Honor. So tara na. Masarap mag-staycation. Alam kong gusto yun ng mga tulad mong araw-araw na gumigising para magtinda. Tila lang siyang bata na pinangakuan nito ng masarap na candy para lamang sumakay sa chopper. Honeymoon? Aha. Lahat naman ng taong kinakasal ay may honeymoon, di ba? Lavinia, come on. Siguro naman by now ay alam mo nang pakakasal ka sa akin ngayong araw na to. Look at your wedding dress. Sobrang ganda nga eh. Natigilan si Lavinia. Ang inuso kasi ng lalaki ay halos ang nakaputok niyang dibdib sa trahe de boda na yun. Pwisit na lalaki. Hayop ka talaga. Niwala pa akong matinong sagot na nakukuha mula sa iyo kung bakit mo ko dinukot. Ipapapulis talaga kita. Tumawa ang lalaki. Lobi, gustuhin ko man na matakot sa banta mong yan. Ay maniniwala kaya ang pulis sa'yo. Apo ako ni Don Honorio, remember? Mayabang na ani ni Honor. Naikuyom ni Lavinia ang sariling mga kamao sa inis. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, pero hindi mo ako mapapasakay sa chopper na yan. Asik niya sa lalaking gwapo sana, kaso may side lang yata sa utak dahil kung matinuto, hindi naman siya nito dudukutin at ngayon ay dadalhin sa kung saan para pakasalan. Pero ang pagpoprotesta ng dalaga ay wala pa rin namang kinapuntahan. Inisang hakbang kasi siya ni Honor. Pagkatapos ay para siyang sako na binuhat nito. Tinampal pa nga nito ang kanyang puwet nang pumasag-pasag siya. Diyos ko Lord, patawad po sa lahat ng makasalanan na nagawa mo habang nabubuhay ako. Kasalanan ni Lord habang nabubuhay ka? Hindi makapaniwalang ani ni Honor sa babae. Oh, asik naman ni Lavinia. Kasalanan ni Lord kung bakit ako narito sa pwesto ko. Na hindi kita kilala tapos ipapakasal niya ako sa iyo. Kasalanan din niya kung bakit mayaman ang isang tulad mo na mapagsamantala sa mga tinatamasang yaman.
Tumili ang babae, kaya naudlot ang paglilita niya. Umangat na kasi ang chopper sa ere. Lord, mahal ko pa po ang buhay ko. Mahal ko ang Pilipinas. Pero kung ito ng katapusan ko ay wala na akong magagawa. Daldal pa ni Lavinia. Masakit sa tenga ang pagtili at paglilita niya nito. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ni Honor, kahit naiirita siya, ay natutuwa siyang pagmasdan ng magandang mukha nito. Ang mukhang iyon na ni minsan, kahit halos araw-araw na nakikita niyang gamit ni Lavinia noon, ay hindi naman niya nagawang purihin. Ewan niya ba, ngayon na gamit yun ni Lavinia, ay sobrang na-appreciate naman ang kanyang paningin. He didn't know what exactly was wrong with him. I love you, Earth. I love you all the people, the customers, the Bombays. Marahan na napangiti ang apo ng bilyonaryo. Kahit mamamatay na ako ngayon, ay hindi ko pa rin sasabihin na kasalanan mo ang lahat ng to, Lord. Virgin pa ho ako pero kukunin mo na ako. Napaka-unfair mo naman. Hiyaw pa ng babae habang marintong nakapikit. Hindi niya maiwasan na magtanong sa sarili kung alam pa ba ni Lavinia na malapit na silang bumaba. Oo, ganun lang naman kabilis. Napailing na lamang siya nang umakto ang babae na parang sinasapian ng kung ano. Kandapaling ang ulo nito sa sandalan ng upuan habang nakapikit. Iiling-iling na kinuha niya ang isang palad ng dalaga. Mag-relax ka lang, Lavinia. Hindi ka papati ng sasakyan. Mamaya sa pagkawala ng virginity mo ay baka oo pa. Never been kissed, never been touched ang peg ni Lavinia sa buong 24 years ng existence niya sa Earth. Kaya ganun na lamang ang pagkawindang ng mga bitukan niya sa tiyan sa mga oras na yun. Pagkawindang na unti-unti rin naman na naglaho dahil akalain ba naman niyang nakakapagpakalma palang palad ng lalaki, ang pagpisilon sa palad niya, ang pagpihit. Shit, Lord, may libre palang palad at kapit sa braso tong chopper. Bakit ngayon mo lang sinabi? Unti-unting nag-relax ang sikmura niya dahil sa malapad na palad ni Honor, na ngayon ay nasa maliit niyang palad. Kaya hindi na siguro masama na unti-unti na rin niyang iminulat ang paningin. Para lang maduling siya. Kaharap na pala niyang gwapong pagmukha ni Honor nang hindi niya pa alam. Bagay pala sa'yo ang ganyang ayos. Wika ni Honor. Ha? Parang tanga na tugon niya sa binata. Sabi ko, bagay pala sa'yo ang nakabihis. Bagay sa'yo ang pangkasilayan. Pinupuri pa siya ng lalaki. Dahil kung oo, aba, aaminin na rin niya na gwapo rin to sa kasalukuyang bihis. Si Honor ay may mga mata na kung makatingin ay tila kahihigupin. May labi na manipis na papasa ng pambabae, ngunit may ilong na parang inadya lamang para rito. Nagugustuhan mo bang nakikita mo? Gaya ng pagkagusto ko sa nakikita ko rin ngayon. Muling sambit ni Honor sa kanya. Napalunok siya. Biglaan din na napasandal siya sa kinauupuan niya upang mapalayo ang mukha niya rito. Medyo okay na ako. Sabi na lang niya kesa sagutin niya ang tanong nito. Bumitaw siya mula sa pagkakahawak nito sa kanyang palad. Are you sure? Oo, sige na. Umayos ka na ng upo mo. Anya kay Honor na kinakabahan. Hindi na lang pinansin ni Lavinia ang tila pagkaplos ng kung ano sa dibdib niya. Dahil sa totoo lang, hindi niya rin alam kung kakayanin niyang magtagal sa ere nang walang taong makakapitan kahit ngayon lang. Ngayon lang din niya napagtanto na kaya rin naman pala niyang dumepende sa ibang tao. Dinependehan niya si Honor kanina lamang. Hindi ko alam kung magiging effective to, pandagdag sa pagiging kalmado mo. Wika na naman ni Honor. Nagtataka siyang naghintay sa iba pang sasabihin nito. Ngunit pagkilos ang sumunod ditong ginawa. Dumukwang ang lalaki. Inayos ang gown niya, partikular sa bandang dibdib niya. Nakaluwa na pala yun, hindi niya pa alam. Dapat mong malaman na kahit dinukot kita, kahit ipakita mo pa sa akin ang buong katawan mo, ay hindi kita lalawayan nang walang permiso mo. Hindi ako masamang tao. May ganun? Nakakainis lang. Dapat ay ituring niyang kaaway si Honor, hindi ba? Pero bakit tila kumakalma siya ngayon? Hindi lang dahil sa palad nito. Mas lalong dahil sa pagtitig niya sa gwapong mukha nito. Ang sumpa na nabanggit ni Emma sa kanya ay lubos na naunawaan ni Lavinia sa araw mismo ng kasal nila ni Honor. Bukang bibig kasi ng lahat ng tao sa kasalan na yun ay ang tungkol doon.
Naging maayos naman ang kasal. Hindi friendly ang bride, kaya wala siyang naging problema sa mga bisita nito. Ang pagpapanggap niya ay naging smooth. Wala ring magulang ang kakambal niya. Ang mga taong umampon pala rito ay kamamatay lang, at ang kasal na iyon nito kay Honor ay nasa probisyon. Oo, sa ginawa niyang pagpapakasal kay Honor, hindi lang ang sumpa ang inayos niya, pati ang yaman ng kakambal ay naayos din niya. At kakatuwang hindi pa man niya nakikilala si Lavinia sa personal, ay walang halong pagtutol sa parte niya ang naganap. Kasi hodang lumalabas, nagpagamit siya sa mga ito. Siguro rin, kung magtatagal sila ni Honor sa kanilang palabas, ay maaari na niyang mahiling sa lalaki na hayaan ng kanyang kapatid sa gusto nitong mangyari sa buhay nito. Total naman ay nakuha na rin naman itong gusto nang dahil sa ginawa niyang pagproxy sa kapatid. Congrats! Si Emma. Inuntag ng babae ang pananahimik niya sa isang sulok. Ikaw pala. You look so lovely. Magaling ka kasi. Balik papuri ni Lavinia sa babae. Muli ay nagkatawanan sila. Pero bakit feeling ko ay may hinahanap ka? Pagak na natawa si Lavinia. Nababaliw na yata ako. Iniisip ko o inaasahan ko yatang magpapakita siya kung malalaman niyang natuloy ang kanyang kasal sa araw na to. Lavinia, sabi nga nila, ang taong ayaw magpahanap at nawawala ay magkaibang magkaiba. Tama nga si Emma, at nasa kategorya nga yata si Lavinia na ayaw niyang magpahanap. Ni ang silipin man lang sana kahit siya ay hindi nito ginawa. Ganun yata talaga, napaka-sensitive lang niya. Samantalang para sa kanyang kakambal ay baliwala lamang lahat. Sana nga lang ay masaya to sa kasalukuyang tinatamasa na yaman nang dahil sa pagpapakasal niya kay Honor. Nasaan ang lolo mo? Bakit wala siya sa kasal kanina? Mula sa pagpupunas ng basa niya pang buhok, ay nagulat si Honor. Ano ba naman, Lavinia? Nakita mo nang kagagaling ko lang sa banyo, sasalubong ka sa akin. Anang lalaki. Lukot ang ilong. Napabungis-ngis naman ang dalaga habang nakasandal to sa hamba ng pinto malapit sa banyo. Sorry. Umingos lang siya. Kung hindi ito naiilang nakausapin siya kahit nakatapis lamang siya ng tuwalya mula sa kanyang bewang, sino naman siya para mailang, di ba? Wala talaga si Grandpa sa wedding kanina. Hindi talaga yun pupunta. Siguro naman ay nabanggit na si ni Emma. Yung tungkol ba sa sumpa? Seryoso pala yun? Wika ng babae. Nang pumasok siya sa kwarto, ay sumunod si Lavinia. Seryoso talaga yun. Nakita mo na ngang naglaho ng kakambal mo eh. Simpleng saad naman ni Honor. Hindi nga masyadong nakwento sa akin ni Emma ang tungkol doon. Mas nakafocus kasi siya sa goal niyang ayusan ako. Tapos may tutulong daw sa akin para turuan ako ng mga bagay na sa mundo mo lang daw magaganap. Oh, para mag-fit ka sa mundong gagalawan mo bilang asawa ko, kailangan mo ang mga bagay na yun. Wala namang problema sa akin. Kung kailangan bakit ko naman tatanggihan? Ang naganap na pag-proxy ko sa kasal ng kakambal ko ay natanggap ko rin pagkatapos kong magpakapagod na tumakbo. Mahabang sabi ng babae. Bagya siyang natawa. Ikaw lang but anyway, wala talaga si Grandpa but soon ay pupuntahan natin siya. Kapag sinabi niyang handa na siyang harapin tayo. Ganun talaga siya. Pero sigurado akong masaya yun na natuloy ang kasal ko. Naniniwala kasi siyang ang pagkakatuloy ng kasal ko ang puputol sa sumpa. Ano ba kasi yung sumpa? Saan galing? Bakit pinaniniwalaan pa rin? Hindi ba pwedeng baka nagkataon lang? Galing ang sumpa sa ex Grandpa. Playboy kasi yun Alam mo na, maloko sa mga babae. Ayun, simple at hindi direktang sagot ni Honor. Tsaka, paanong magkakataon? Hindi ko pa kilalang pili niyang kakambal mo di lalo na. Sinadya niyang umalis sigurado ko. Tungkol nga pala doon, wala ka bang balita kung nasaan siya? I mean, hindi mo man lang ni-report? Baka napano na kasi siya Kumunot ang noo ni Honor. Kilala ko si Lavinia. Napakagala ng babaeng yun. Spoiled kasi. Kahit ang parents ko ay alam yun. And also speaking of, mga parents ko lang at si Emma ang nakakaalam na fake Lavinia ka. May nakakaalam pala bukod sa mga tauhan mo. Ngumisi si Honor. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako masamang tao. I have a heart. Hindi ko kayang magsinungaling sa parents ko. Ani Honor.
Okay. Napipilitan isang ayon niya. Sinasabi mo ba na magpapakita rin si Lavinia isa sa mga araw na to? Natigilan si Honor. Inabutan kasi siya ni Lavinia ng damit na maisusuot. Wala lang. Nakakagulat lang kasi. Hindi naman siya nasanay na may ibang taong bukod sa mami niya na naghahanda ng masusuot niya. Kung nahalata man ng babae ang pagkagulat niya, hindi naman to nagpahalata. Kung hindi siya magpapakita ay choice naman niya, hindi ba? Tugon na lamang niya kay Lavinia. Dama niyang sabik din to na makaharap ang kakambal. Sino nga ba ang hindi mananabik? Simula pa ng isilang ang mga to, ay pinaghiwalay na sila ng tadhana. Ngunit tadhana din ang kalaban ng babaeng pinakasalan niya kanina lamang. Kung aasa ito na magpapakita si Lavinia dito, kahit hindi naman posible. Gaya nito, ang nasa utak niya ay kung magpapakita si Lavinia, dapat ay nagpakita na kanina pa. Oo. At kung magpapakita siya ay choice din niya. Pagbaliktad pa ni Lavinia sa kanyang tinuran, nagkibit ito ng mga balikat. Huwag ka nang malungkot. Darating din kayo sa araw na magkikita kayo. Malungmanay na anya rito. Walang kapatid si Honor, kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng mayroon nun. Ngunit alam na alam naman niya ang pakiramdam ng nasasabik ka sa kapatid. Sigurado siyang lalo na ang mga kambal na ayon nga sa kasabihan ay magkarugtong ang mga puso. Sa bagay ay tama ka. Dahil nagsusuot ng shirt si Honor, ay hindi na siya makakaatras pa kahit dinigyang nasa malapit lamang ang boses ni Lavinia. Nang matapos siyang magsuot ng shirt, ay hindi nga siya nagkamali. Nakalimutan o nakamulatan niya nga ang babae na sobrang lapit ito sa kanya at nakatingin to sa... Lavinia, what are you do? May nagregalo kasi sa atin ng Andes. Iniisip ko lang kung kasya sa'yo. Sambit ang babae. Parang nakakaloka din na tila ini-inspeksyon nito talaga kung ano ang size niya sa pamamagitan ng mataman na pagsipat. But Lovie, you know it's rude to stare at. Mukhang kasya naman. XL ba yan? Ha? Napamulagat si Honor. Otomatiko rin siyang napatakip sa silent bird yung walang pakpak. Mahirap na. Nasa itsura pa rin ni Lavinia na walang pag-aalangan itong sisilipin ng ibon na yun para lamang makita nito ang sagot sa sariling katanungan. Ay, parang large ka lang eh. Ano? Mas napamulagat ang binata. Parang umusok ang ilong niya sa sinabi ng dalaga. Pero feeling ko talaga ay large ka lang. OA naman yung XL. Hindi papaawat na sambit pa ni Lavinia. Lavinia, please stop it. Pinamewangan siya ng babae. Aba, pinapahinto mo ko. Sadya naman na may nagregalo sa atin ng Andes. Hindi ako nagbibiro. At hindi din ako nagbibiro na feeling ko talaga ay large ka la. May mga halik pala na mala ninja moves. Yun ang nasabi sa saloobin ni Lavinia habang nilamutak ng labi ni Honor ang manipis niyang labi. Tapos, kapag pala may humalik sa'yo, ay kusari nagagalaw ang labi mo kahit hindi mo alam kung paano ang dapat na kilos sa ganung sitwasyon. Gumagaya pala sa humahalik. Ang matindi pa, nasasarapan pala talaga. At nangangapal palang tunay pagkatapos, parang namamaga. Hinalikan mo ko. Nakatulalang wika ni Lavinia. Bumitaw na sa halik si Honor. Nag-mouthwash ka pala. Tugon ng lalaking pangahas. Pinalisikan niya ito ng mga mata. Panay mouthwash na nga ang pinamumumog mo sa akin. Ang yaman-yaman mo. Nakalimutan mo akong bigyan ng toothbrush magmula nung dukutin mo kung visit ka. Muling napamulagat si Honor. Yung mouthwash nakita mo, pero yung toothbrush hindi. Bakit? Nasaan ba? Lavinia, nandun lang din. Magkakatabi yun. Wala akong nakita. Mabilis sasabi ng dalaga. Tsaka nagtakip to ng mga mata. Kumunot ang noo ni Honor sa ginawa ni Lavinia. Nang may maramdaman siyang hangin sa pagitan ng hita niya, ay tsaka lang niya napagtanto kung ano ang pinagkakaganoon ng babae. Ang tuwalya na nasa bewang niya ay naalis pala mula sa pagkakabuhol. Anak ng, maagap na yumuko si Honor upang damputin ng towel. Pero nang dumukwang siya ay tumili ng pagkalakas-lakas si Lavinia. Sabay tumakbo palabas ng kwartong kinaroroonan nilang dalawa. Kasalanan mo yan. Nagtakip ka nga ng mata, sumisilip ka pa.
Natatawang sigaw niya sa babae. Anak ng babaeng nakakita ng 2 itlog pagkatapos ng hotdog. Walang sumpa. Napapitlag si Honor sa gulat. Buti na lamang ay hindi niya ugaling inumin ang umuusok pang kape. Kung hindi ay tiyak na napaso na ang dila niya sa panggugulat ni Lavinia sa kanya. What's wrong with you? Anya sa dalaga. Tumakbo ka kanina na parang nakakita ka ng multo. Then here you are. Ginulat mo pa ako. And oo nga pala. Let me tell you this. Kapag narito ako sa beranda ng bahay ko, ay iwasan mo akong istorbohin. Mukha lang akong nagpa-farm bill dito. But I'm working when I'm here. Kinumpas niya sa ere ang tiniklop niyang laptop. Kaya please, don't disturb me next time. Bumuga ng hangin ng babae. Tsaka walang pakailam na ininom ang kape niya. Inisang lagok nito yun. Walang nagawa na napanganga na lamang si Honor at hindi makapaniwala. Gusto mo palang magkape? Bakit hindi ka nagtimpla ng sayo bago ka naupo rito? Reklamo ng lalaki. Umingos lang si Lavinia. Hindi ko gustong magkape. Dahil sa nakita ko lang sayo ay kinakabahan na ako. Pero wala eh. Masarap inumin ang kaping ibang tao ang nagtimpla. Wika nito. Si Honor naman ang napaingos. Ewan ko sayo. Sinipat niya ang dalaga. Oh, nakapamalit ka na pala eh. Siguro naman nakita mo ng toothbrush. Ano naman kung nakita ko? Hahalikan mo ba ako ulit? Nakakaloko niyang inisian si Lavinia. Nagustuhan mo ba? Alam mo sa totoo lang, nagustuhan ko rin naman. Pero nakakasuka nung malaman kong hindi ka nag-toothbrush. Hayan ang brief mo na nirigalo sa atin ng isa sa mga inimbita mo sa kasal. Hinagis sa kanya ng dalaga ang nakabalot pang tela. Sa pulisya sa mukha. Binulat-lat naman ni Honor ang tela. Binigay ko na sa'yo yan dahil nakita kong XL ka ngang talaga. So, kasya nga yan. Galing nung nagbigay wika ng babae. Nagkatunog ang ngisi ng apo ng bilyonaryo. Di nakita mong hinahanap mo. Sipat ka kasi ng sipat. Hoy, kung hindi ka basta ng halik, hindi mahuhubo yun. Balik paninisi ng proxy bride niya sa kanya. Habang hinahalikan yata kita, hinubo mo kaya natanggal sa bully. Biro naman niya. Sumingasing ang dalaga. Ang kapal, ang sabihin mo, talagang binuyang-yang mo sa akin para ipangalandakan sa akin na XL ka at hindi large. Nang halik ka dahil kayong mga lalaki, ayaw na ayaw niyong masabihan na maliit yung mga ano ninyo. Tumawa si Honor. Hinalikan kita kasi ang kulit mo. Alam mong nagbibisyo yung tao eh. Tsaka bastos ka. May kasama kang ibang tao tapos hindi ka kaagad nagsusot ng pangloob. Lavinia, sanay ako nang walang suot na panloob kapag nasa bahay lang ako. Ano? Kulat na bulalas ni Lavinia. Ang mga mata ay bumaba na naman. Ibig mong sabihin, wala kang panloob ngayon? Malawak ang ngisi na nagtaas baba siya ng kilay sa dalagang ngayon lang niya napuna na kahit morena ang kulay ng balat ay pinamumulahan din pala ng pisngi kapag nahihiya. Hulaan mo. Unggoy, bakit ko pa uhulaan? Kung may suot ka na panloob o wala, nakita ko naman na yan eh. Walang sumpa, ang meron lang ay sawa. Tumayo ang dalaga, tsaka sinabayan ng layas ang sinabi. Siya naman ay naiwan doon na tawang-tawa. Sapo niya ang sariling tiyan sa labis na pagtawa. Ay, comedy pala ang babaeng naiuwi niya. Talagang yatang magkaiba ang personalidad ng mga kambal. Si Lavinia kasi nakakainis. Samantalang si Lovina ay napailig na lamang ni Honor ang sariling ulo. Medyo nakakagulat na pati tuloy siya ay naiisip ng kung ano-ano. Kasalanan ng malikot na mata ni Lavinia to eh. Almost 3 weeks. Hindi niya akalain na ganoon kahaba lamang ang kailangan ng isang tao para magbago. Ibang-iba na kasi ang itsura niya sa dating Lavinia. Ang suot niya, ang ayos ng buhok, tindig, at lahat ng yun ay dahil sa naging proxy siya ng kakambal na hanggang ngayon ay hindi niya pa nakakatagpo ng personal. Ang lahat ng pagbabagong nakikita niya sa sarili ay dahil sa malaking tulong ni Emma sa kanya. Nagulat pa nga siya nang malaman niyang wala naman palang sahod ang babae kay Honor. Hay, nagagawa nga naman ng pag-ibig.
Kung sa bagay, hindi naman mahirap mahalin si Honor. Sa maikling panahon nga na nakasama niyang lalaki, ay hindi niya akalain na totoo palang sinabi nito sa kanya na may puso to. Pinilig niya ang sariling ulo. Ang nadarama ni Emma para kay Honor ay hindi na niya negosyo. Although aaminin niyang may mga pagkakataon na naiirita siya sa huli, hindi naman niya magawang magalit dito. At naging napakabuti naman kasi talaga sa kanya ng babae. Sa mundong ginagalawan nito at ni Honor, masasabi niyang si Emma lamang ang kasundo niya. Inalis niya ang mga mata mula sa malaking bintana. Tinuon niya ang pansin sa pagdial sa numero ni Honor. Ang lalaki yun kasi ang mas nais niyang makita sa mga oras na yun kesa sa sarili niyang refleksyon. Honorio Jr., baka gusto mo nang umuwi. Nakakalimot ka yata Nawiwili kang umuwi ng madaling araw porque hindi ka sinisit Pagkasabi ni Lavinia nun ay mariin niyang in-off ang mobile phone niya. Hindi sumasagot sa tawag niya si Honor kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe rito at nakadagdag pa yun sa kanyang inis. Mas umalon sa dibdib niya ang inis nang maya-maya lamang ay namataan niya na ang sasakyan ng lalaking kanina pa niya inaabangan na dumating. Hoy, Honorio! Umaabuso ka na Nabitin sa ere ang iba pang sasabihin sana ni Lovina dahil naroon na nga ang asawa niya. Kaso ay hindi naman to nag-iisa. Umaabuso na si Honor dahil hinahayaan mo rin na abusuhin ka ni Emma. Uwi ka ng kasama ni Honor. Lavinia? Ako nga. Alam mo naiirita na ako sa'yo. Kaya imbes na nasa New York pa ako hanggang ngayon, ay napilitan na akong bumalik. Inismiran siya ng kakambal. Kumusta ka? Hanggang ngayon ba? O hanggang kailan mo pa planong magpauto kay Emma? Hindi kailanman pinagdudahan ni Lovina si Emma. Alam din naman niyang kasakasama to ni Honor sa mga lakad, lalo na nitong mga nakaraan ng madaling araw na umuuwi ang mahusay niyang asawa. Magkasama rin kasi sa trabaho ang dalawa. Dahil hindi nga formal ang pagsasama nila, hindi naman niya makastigo ang lalaki. Ewan ba niya? Sa tingin pa nga ni Lovina, sa pagbabagong tinatamasa niya sa piling ni Honor, ay ang pagbabagong nararamdaman din niya para sa binata. Nakakagulat na ganito pala si Emma, sambit ni Lavinia. Kasalukuyan kasi niyang pinapanood ang video from Lavinia's mobile phone kung saan napapanood niya si Emma. Na feeling main character pala siya. Nakakalokong tumawa ang kanyang kakambal. Sis, feeling MC naman talaga yan noon pa no. Nagpapaawa pa nga yan, pero kita mo naman, mga mata mo na ang huhusga. Napabuntong hininga siya. Naisa na niyang sabihin sa kapatid na kung mata lang niya ang hahayaan niyang humusga sa nakikita niya sa mga oras na yun, talagang ang masama ang magiging tingin niya kay Emma. Paano mo naman to na-capture? Isa pa, bakit? Halata kasing intentional to. Imbis na sagutin siya ay malawak na ngumiti si Lavinia. Kapuna-puna sa ngiti nitong iyon ang malaking pagkakaiba sa kanilang muka kahit naturingan silang identical twins. Natutuwa ako sa mga nakikita kong pagbabago sa pagkatao mo ngayon, Novi. Ani Lavinia. Nakakatuwang makita na hindi ako nagkamali ng desisyon ko. Nangunot noon naman si Lavinia sa labis na pagtataka. Ano bang ibig mong sabihin? Kung ang tungkol sa pananalita ko, nakasanayan ko na kasi yun dito. Yun kasi ang payo ni Emma sa akin na huwag akong maiilang na magsalita sa wikang Ingles at, teka, hindi naman mahalagang tungkol sa akin pagputol niya sa sinasaad. Mas mahalaga ngayon ang tinatanong ko, Lavinia, paano mo nakuhaan ang binabalak ni Emma kay Honor? Ang ipinapanood kasi sa kanya ng kakambal ay 5 minutes video. Halatang kuha iyon mula sa magnetic body camera. Intensyon talaga ng taong naglagay ng bodycam kay Emma na may makapture sa subject. Ang nakapture nga roon ay ang palihim na pagbili ng huli ng party pill sa isang bar. Alam naman niyang sa bar na iyon ay kasama nito si Honor. Nag-a-update kasi ang babae sa kanya na nitong mga nakaraangang araw ay sunod-sunod ang biglaang party ng team ni Honor dahil sa sunod-sunod din na unexpected close deal. Ang ibig kong sabihin, plano ko talagang kay Honor magpa-arrange ng kasal. Anang kakambal niya.
Nilapitan siya nito. Inipit ang buhok niya sa likod ng kanyang tenga, tsaka hinaplos-haplos ang pisngi niya na animoy siya ay bata. Ang sabi sa akin ni Honor, normal lang sa arranged marriage na uuwi ang mga kasalan sa mga lalaki sa pamilya nila dahil daw sumpa. Hindi naman daw kasi natutuloy ang kasal kaya walang umaalma. At itong si inyo nga ang pumutol sa pinaniniwalaan na sumpa ng lolo nila. Pagak na tumawa si Lavinia. Kalokohan na sumpa. Pero nag-benefits tayong dalawa. Look at you. Kilala ko si Honor. Alam kong gagawin niya sa iyo ang mga ginawa niya. Alam ko rin na mahanap ka niya gaya ng pagkakaalam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang lolo niya. Kaya gagawin niya ang lahat upang matupad ang kahilingan ni Don Honrado Honorio. Ano't anuman. Sadyang pinakasal mo ko kay Honor? Nakangiting tumango si Lavinia. Para sa benefits na makukuha nating pareho. Para mabihisan ka niya. At para makamit mo rin ang mga nakamulatan ko. Sa sandaling panahon, ang sinasabi ni Lavinia na nakamulatan nito ay damang-dama nga ni Lovie. Kaya masasabi niyang kung goal nito yun, ay nagtagumpay ito sa ginawa niya. Salamat kung ganun. Tanging nasabi niya. Dama niyang sinsero ang hangarin na yon ang kakambal niya sa ginawa nitong pagdadala sa kanya sa buhay ni Honor. Lalo niyang nadarama ang sinseridad dito dahil sa magkahugpong na nilang mga palad. Hindi man sila nagkasama pa at ngayon lamang sila nagkita, alam nilang mahal nilang magkapatid ang isa't isa. Mahal kita, Lovie. Kapatid kasi kita eh. Gusto kong ang mayroon ako ay mayroon ka rin. At gusto kong kung mahal mo si Honor, ay walang iistorbo sa inyong dalawa. Kaya nga pinuntahan na kita. Nagkakamali ka yata pagdating sa amin ni Honor. Prove that I'm wrong then. Pagputol ni Lavinia sa kanyang sinasabi. Hinuha ni Lavinia. Ngayong gabi mismo ay isa sa katuparan ni Emma ang binabalak nito kay Honor. Well, simply because tonight, Don Honrado invited them. The old man finally wants to meet her. Ayon kay Honor, nalaman niya kasi ng Don na hindi si Lavinia ang pinakasalan ng apo nito. Hindi naman daw kailangan nakabahan. Nais lang daw siyang makilala ng Don. Huwag kang kabahan, Lovie. Mabait si Grandpa. Ani Lavinia sa kanya. Yan, bagay na bagay sa iyong higaw na yan. Puri pa ng kakambal sa kanya matapos itong isuot sa tenga niya ang loop earrings na mula rito. Ngumiti siya. Hindi yata pwedeng hindi ako kabahan. Wala rin si Honor. Nakakainis at hinayaan niyang tayo lang dalawa ang paparoon sa mansyon ng lolo niya kahit alam naman niyang unang beses kong pupunta dun. Lavinia rolled her eyes. Ewan ko pa sa lalaking yun. Napaka-easy target. Anyway, hayaan mo na. Kabisado ko naman yun. Kabisado ko yun. Kaya kabisado rin yun ni Emma. Hayon na naman si Lavinia. Wala pa man eh. Tila may na-probe na to kung magsalita laban kay Emma. Hindi pa naman natin sigurado yung sinasabi mong yan. Mas mabuti pang wag na muna nating pag-usapan hanggat wala pa tayong ebidensya. Pasensyosang Anya. Hindi niya kasi gustong kainin ng kung ano-anong emosyon ng dibdib niya. Kung kalmado si Honor, kahit na napakalaking gunggong ng lalaki dahil sa ginagawa nitong pagpapabaya sa kanya ng mga nagdaan na araw, dapat lamang na siya rin. Kailangan niyang kumalma para kalmado niya rin na matanggap na ngayong gabi na yata magtatapos ang pagiging proxy bride niya sa lalaki. Hulaan ko. Wala pang nangyayari sa inyo ni Honor, no? Out of nowhere ay tanong ni Lavinia sa kanya. Marahan siyang natawa. Alam mong proxy bride lang niya ako, Lavinia. Tumikwas ang isang kilay ng kanyang kakambal. Alam ko rin na matinik sa babae si Honor. Gentleman siya. At nasaktan ka naman sa sobrang pagka-gentleman niya, tama ba? Umiling siya at muling natawa. Ano ka ba? Hindi mo ako kailangan na buskahin ng ganyan. Saway niya. Naku, Lovie. Kabisado ko ang mga ganyan. Naikot na lang ni Lavinia ang mga mata. Hindi na rin niya nagawang makatugon pa. At naroon na rin naman silang magkapatid sa mansyon. Lihim na namangha siya
sa nakita niyang karangyaan sa malaking bahay na iyon. Oo nga pala, hindi mo pa nababanggit sa akin kung paano mo nadikitan ng body camera si Emma. Bulong ni Lobby sa kakambal nang malampasan nila ang mga maid sa mansyon. Kilala ng mga tauhan na nakakasulubong nila roon ang kakambal niya. Sadyang baon ko ang bodycam na yon para maipakita ko sa iyo ang nasisiguro kong kabalbalan na ginagawa ni Emma. Nasa isang bar kami dahil ang bar na yun ay pag-aari ng isa sa mga malalapit naming kaibigan. Tugon nito sa kanya. Bakit mo naman naisip na may kabalbalan na ginagawa yung tao bukod sa alam mo ang feelings niya kay Honor? Nilingon niya ang kakambal bago siya humakbang paakyat sa hagdan. Napakalaki ng hagdan sa mansyon na yun, kay sarap lakaran. Lobby, alam kong may parte mo ang nasasaktan sa pagkakaalam na tinraidor ka ni Emma dahil kahit paano ay naging malapit ka na sa kanya. Pero ganoon talaga ang buhay. Hindi mo alam na halos katabi mo na pala ang taong gagawa sa'yo ng hindi maganda. Makahulugan na sambit ni Lavinia. Bakit naman niya ako gagawa ng hindi maganda? Naniniwala pa rin ako na hindi mo makukuha ang resultang ganoon kung walang ugat. Tsaka, saan naman galing ang idea mong may impact sa akin ang kung anong gagawin ni Emma? Alam ni Emma kung paano kami nagsimula ni Honor. Siya pa nga itong nagturo sa akin sa impaktong lalaking yun. Natawa ang kanyang kakambal. Yan ka naman, Lovie. Sinasabi mo na naman na assuming ako. Pero hindi mo yata naririnig ang nilalabas ng bibig mo. Kung baliwala lang sa'yo si Honor at mali ako sa pagsasabing in love na kayo sa isa't isa, hindi ka sana maiirita ng ganyan sa hindi niya paghahatid sa atin ngayon. Assuming ka naman talaga eh. Yan nga't ina-assume mo na naman na naiirita ako sa damuhon na yun, kahit hindi naman. Pairap niyang ani kay Lavinia. Tinawanan lang siya ng kambal. Sabi ko naman sa'yo, i-prove mo muna sa akin na mali ako bago ako maniwala. Sabi pa sa kanya ni Lavinia. Lavinia, marahan niyang saway sa kakambal. Hindi na siya sinagot nito. Bagkus ay biglang hinila ang braso niya. Si Emma. Ani Lavinia sa pabulong na tono. Si Emma nga. Naglalakad ang babae sa pasilyo at palingalinga. I told you, may gagawin siyang mali ngayong gabi. Mariin na sampit pa ni Lavinia. Samantala, gustuhin ba ni Honor na lumihis ng daan dahil nagmamadali na siyang mapuntahan si Lavinia ay huli na. Kasalubong na niya sa pasilyong kasalukuyan na nilalakaran ang lolo niyang si Don Honrado. Nakita na siya nito. Honor! Grandpa! Ganting body niya rito. Nilapitan niya ito at inalalayan. Nakatungkod na kasi ang matanda. Sinalubong talaga kita dito sa entrada. Ani Don Honrado sa apo. Why? Sasalubungin ko rin sana sila Lavinia at Lobby. Late na sila nang... Sinipat niya ang suot na wristwatch ng 10 minuto. Malakas na natawa ang Don. Imagine, 10 minuto ay late na sa'yo ngayon. Samantalang nung ikaw ang nagpapahintay sa mga kamiting mo, 3 oras na ang pinakamaiksi mong late. Anito sa apo. Nahihiyang nagkamot sa batok si Honor. Nagtataka lang naman po ako kung wala pa sila, Grandpa. Nagtataka ka ba o natatakot ka? Napailing siya. Nareal talk tuloy siya bigla. Hindi naman sa natatakot. Nag-message na rin naman kasi sa kanya si Lavinia kanina na narito na sila. Narito na nga, sabi ni Don Honrado. Nakita ko na sila kanina. Kaso ay nasalubong nilang aligaga si Emma na naman. Natigilan si Honor. Saan sila nagpunta, Grandpa? Paalis na sana siya upang hanapin ang kambal sa buong kabahayan. Pero inawat naman siya ng Don na makaalis. Are you really sure about this, Honor? Muli siyang natigilan. Ngunit matapang niyang sinalubong ang mga mata ng kanyang lolo. I've never been this sure in my entire life, Grandpa. Kung hindi sana ako naging hands-on sa lahat. Well, gusto kong itanong ito sa iyo mula pa kanina. Paano mo naman nalaman na mahal mo na siya? For a self-proclaimed playboy like us, alam mo naman na ang motto natin ay life is short para mag-stick tayo sa iisang babae na makakasama natin sa lahat ng oras sa ating buhay. Out sa kanya ng lolo niya.
Bumuga ng hangin si Honor bago ngumiti. Grandpa, hindi naman na kailangan ng mabulaklak na salita o dahilan. Basta sigurado ko, mahal ko si Lobby. Magmula nung maramdaman ko ang koneksyon namin sa lahat ng aspect. May warm feeling sa tuwing aasikasuhin niya ako nang wala namang nagsasabi sa kanya na gawin niya yun. May overwhelmed feeling sa part ko sa tuwing nag-worry siya at masaya ako kapag napapasaya ko siya. May parang nakukumpleto rin ba sa'yo sa tuwing nasa malapit lang ako? Sabay na nilingon nila Don Honrado ang nagsalitang yun. Lobby, kanda utal niyang sambit sa pangalan ng babae. Hindi ba naman mautal si Honor? Suot ng proxy bride ang tunay nitong trahe de boda. Dinagundong tuloy ng kaba ang dibdib niya. Bagay na bagay sa babae ang napili niyang estilo ng trahe de boda para lamang dito. Ipinasuot sa akin to ni Emma. Nakangiting ani ni Lavinia. Ang sabi niya ay sa akin na raw talaga ang wedding dress na to. Ay nako. Ipinasuot ko na kay Lavinia ang wedding gown. Kahit ang original plan mo ay surprisahin sana siya, Honor. Paano ba naman? Hindi ka maniniwala. Pinag-isipan nila ako ng masama. At ang may kagagawan, ayan, ang babaeng to na naman. Siyang singit ni Emma. Inungusan ang kadarating lang na si Lavinia. Hoy, malay ko ba? May pagpa-party pill ka at lagi mong kasama si Honor, no? Kahit yung BFF mo, alam niyang bet na bet mo siya. Naningkit ang mga mata ni Emma. Noon yun, no? Depensa nito sa sarili. Anong pinagkaiba ng noon sa ngayon, aber? Ganting salita naman ni Lavinia. Natigalgal naman ang kinastigo at yumuko. Noon, kasi hindi ko pa nakikilala yung pinsan ni Honor na galing Japan. Pagkasabi naman ni Emma noon, ay parang nakakalokong namataan nila ang sinasabi nitong pinsan niyang si Akiro. Mukhang naghahanap ng banyo ang Jap Pinoy. OMG, yan bang plano mong gamitin ng party pill? Balalas ni Lavinia. Naku, Day, mukhang ma-heartbroken ka na naman. May crush kasi sa akin yung si Akiro eh. Wika naman ni Lavinia. Malapitan na nga rin sila. Akala mo mga bata. Wika ng lolo niya. O paano? Magkita tayo mamaya. Natutuwa ako at kayo na talaga ang pumutol ng sumpa. Nagmano si Lobby sa Don. Natutuwa rin po ako at limit ko po kayo, Grandpa. Tumawa ang Don. Tinapik ang bumbuna ni Lobby. Ako rin. Nakakatuwang makilala ang babaeng nagsabi raw na hindi tunay ang sumpa. At nagkatawanan sila. Grandpa, hindi talaga yun totoo. Singit sa usapan ni Honor. Inakbayan niya si Lobby. Kinabig papunta sa balikat nito. Hindi natutuloy ang kasal ng lahat ng lalaki sa pamilyang to dahil wala silang nakikilalang babae na katulad ni Lobby. Ilang sandaling huntahan at tawanan pa ang kanilang pinagsaluhan bago sila maiwan na ni Honor sa tahimik na spot ng pasilyong yun sa mansyon ng pamilya nito. Kumpletong init ang palad ko sa tuwing nakadikit sa palad mo. Yun ang sagot ko sa tanong mo kanina, Lavinia. Paninimula ni Honor nang sila na lamang dalawa ang naroon. Magkapanabay nilang pinagmasdan ang magkahugpong nilang mga palad. Matamis na ngumiti sa Lobby. Mas gusto kong tawagin na instant recognition ang pakiramdam na to. Applicable sa bagay, hayop at tao. Hindi nga ba tong unang beses na nagkadikit ang mga palad natin, ay biglang may nagpakitang sawa upang ipaalam sa akin na hindi naman tunay ang sumpa. Napaawang ang labi ni Honor. Nang makuha niya ang biro ni Lavinia, ay halakhak na ang sumunod niyang pinakawalan. Nakalimutan niya palang sabihin sa lolo niya na ang humor ng babaeng ngayong gabi ay tunay niyang pakakasalan ay malaki ang ambag kung bakit sigurado siyang sinisinta na to ng kanyang puso. Na-inlove na ang puso niya sa babaeng to noon pa man. Tama ka, wala ngang sumpa. Meron lang ay sawa at asawang hindi magsasawa sa'yo. Pabirong ani ni Honor sa kanya. Marahan na natawa si Lavinia. Nakiliti rin kasi siya sa pagkiskis ni Honor ng ilong nito sa ilong niya. The design of your wedding dress is very
From proxy bride to hinding-hindi ka kailanman papalitan. Real quick, Mrs. Pagpulupot ng mabraso niya sa leeg ni Honor, ang sinugot ni Lavinia sa sinabi nito. And the design of your smile is very akin ka na. Real quick, mister. Sabik nilang pinaghugpong ang kanilang mga labi. Bago nila sabihin sa isa't isa, ang salitang, I love you. The end.